Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang suma sa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay pong napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan na hatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Malice National High School o ng MNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay kasiyam na araw ng Agosto, taong 2025. Ako po si Aster Benedicto. At ako naman po si Sydney Abuan. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Malice National High School o MNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Mayor Benedito masiglang nakiisa sa sunod-sunod na pagdiriwang ng Nutrition Month sa mga barangay at paaralan ng Brooks Point. Sunod-sunod na induction at oath-taking ceremony sa mga paaralan sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Experience Cooking Contest at Nutrition Quiz-Bee tampok sa pagdiriwang ng Nutrition Month sa bayan ng Brooks Point. Engineer Mod Ryan R. Miranda, opisyal ng pinuno ng MDRRMO sa Brooks Point. Pagdiriwang ng 47th National Disability Rights Week sa bayan, masayang binisita ni Mayor Benedito. Bilang suporta sa BIDA Program Municipal Anti-Drug Abuse Council, namahagi ng 100 drug test kits at specimen bottles sa District Jail. 136 na magsasaka mula sa bayan ng Brooks Point na bigyan ng pagsasanay sa gulayan at aquaculture sa ilalim ng TUPAD program. M-Peso Brooks Point nanguna sa Special Program for Employment of Students Training. Mga kagamitan sa SPPH inalapit ng mga kawani ng tanggapan ni Mayor Benedito. At Mayor Benedito bumisita sa pagbubukas ng Elektroniko Brooks Point Branch. Magbabalik ang MNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Mayor Benedito masiglang nakiisa sa sunod-sunod na pagdiriwang ng Nutrition Month sa mga barangay at paaralan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MNHS News Reporter Kyler Tulawe. Balitang Bayan! Bilang pakikisa sa tauwang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon, mahisiglang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagkakasunod sa aktibidad ng Nutrition Month celebration sa iba't ibang barangay at paaralan ng bayan ng Brooks Point sa huling linggo ng Hulyo. Kasama ang ilang membro ng sangguniang bayan, binisita ni Mayor Benedito ang selebrasyon sa Barangay Maasin, Barangay Maili, Barangay Malice at Barangay Zaraza kung saan tampok ang iba't ibang programa
programang pangkalusugan para sa mamamayan. Samantala, pinanglakan rin ng punong bayan ang paanyaya ng Rafael Estimijan Elementary School at Brooks Point National High School sa Barangay Pangubilyan bilang suporta sa advokasya ng wastong nutrisyon sa hanay ng kabataan. Mainit ang naging pagtanggap ng mga residente, barangay official, guro at mga mag-aaral sa kanyang pagdalo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kalagahan ng pagkakaroon ng malusog pangangatawan bilang pundasyon ng isang masiglang komunidad. Muli, ako si Kyler A. Tulawi, Malish National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Kyler. At sa Balitang Pangbayan, sunod-sunod na induction at oath-taking ceremony sa mga paaralan sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si MNHS News Reporter Althea Ravelo. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesare R. Benedito Jr. ang serye ng induction ceremony of officers sa iba't ibang paaralan ng bayan ng Brooks Point na ginanap sa huling bahagi ng Hulyo ngayong taon. Kasama ang ilang miyembro ng Sangguniang Bayan, dinaluhan ni Mayor Benedito ang mga aktibidad sa mga paaralan tulad ng Eliseo Oblian National High School, Calasagin National High School, Malis National High School, Maasin National High School, Brooks Point National High School, Rafael R. Estienda Elementary School, Denadio Elementary School, Mambalot Elementary School, Macagua Elementary School at Makina Bitonggal Elementary School. Kabilang sa mga nanumpa ay mga opisyalis ng Supreme Elementary Learner Government at Supreme Secondary Learner Government, pati na rin ang mga classroom officers, Homeroom Parent-Teacher Association officers, General PTA officers, ESO officers, Teachers Club Organization at Board of Directors ng mga paaralan. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Mayor Benedito ang mga bagong halal at naitalagang lider estudyante, guro at magulang. Hinimok niya ang bawat isa na gampanan ng kanilang mga tungkulin ng may malasakit at dedikasyon at palaging isalang-alang ang kapakanan at kinabukasan ng mga mag-aaral. Muli, Althea Ravelo, Malis National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Althea. Susunod, Experience Cooking Contest at Nutrition Quiz B, tampok sa pagdiriwang ng Nutrition Month sa bayan ng Brooks Point. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MNHS News Reporter Jazel May Muico. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 51st Nutrition Month na may temang food at nutrition security, maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Dalawang makabuluhang patimpalak ang matagumpay na isinagawa para sa mga piling mag-aaral sa elementarya at sekundarya sa bayan ng Brooks Point. Noong Miyerkules buwan ng Hulyo, 30 taon 2025, na ginanap sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Para sa high school category, itinanghalang Experience Crafting in Snack na nilaukan ng 6 na paaralan. Dito, ipinamalas ng mga estudyante ang husay sa pagluluto at pagbuo ng mga sustansya at abot-kayang Moonray, blend-based, kanape at health beverage. Nagwagi bilang kampiyon ang Ipila National High School, sinundan ng Dito Pichanco Memorial National High School at Governor Alfredo Abweg Senior National Technology and Vocational Memorial High School. Samantala, para sa elementary level, idinaos ang Unlock Your Full Potential with Nutrition, isang trivia challenge na nagtampok sa talino ng mga grade 6 learners mula sa iba't ibang paaralan. Itinanghal na kampiyon ang Bayog Elementary School, habang pumangalawa ang New Panay Elementary School at pumangatlo ang Maasin Elementary School. Lubos ang pasasalamat ng Municipal Health Office sa pangunguna ni Dr. Lavlin R. Zatosa at ni Municipal Nutrition Action Officer Designate Ms. Lorraine F. Abiog sa lahat ng lumahok, sumuporta at naging bahagi ng matagumpay ng mga aktibidad na naglalayong isulong ang kahalagahan ng sapat na nutrisyon para sa lahat. Jazel Moico, Malis National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jazel. Engineer Mod Ryan R. Miranda, opisyal ng pinuno ng MDRRMO sa Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay MNHS News Reporter Rodney Gapion. Balitang Bayan. Formal nang itinalaga si Engineer Mod Ryan R. Miranda bilang bagong ulong tagapagmamahala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO sa bayan ng Brooks Point matapos ang isinagawang Personal Selection Board noong Hulyo 28, 2025 para sa posisyong MGDH1 or MDRRMO. Personal siyang tinanggap ni Mayor Cesare R. Benedito Jr. sa isang maikling seremonya sa New Municipal Building, Barangay Tubtob noong Hulyo 29, 2025
Noong ika-4 na Agosto naman, 2025, formal nang ipinakilala si Engineer Miranda sa mga kawani ng lokal na pamahalaan sa isinagawang flag ceremony bilang bagong opisyal na namumuno sa MDRRMO. Bago ang kanyang formal na pagkakatalaga, si Engineer Miranda ay nanilbihan bilang officer in charge sa nasabing tanggapan sa loob ng mahigit 1.5 taon bilang kahalili ni dating MDRRMO Head Danilo Esmirio. Sa panayam ng Municipal Information Office, binigyan din ni Engineer Miranda ang kahalagahan ng pagtutok sa kahandaan ng bawat barangay sa sakuna. Kabilang sa kanyang mga plano ang paglalaan ng kinakailangang kagamitan at resources na maaaring gamitin ng mga barangay sa panahon ng emergency upang mas mapabilis ang pagresponde at mapangalagaan ang kaligtasan ng mamamayan. Rodney Gabion, Malis National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rodney. Samantala, pagdiriwang ng 47th National Disability Rights Week sa bayan, masayang binisita ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni MNHS News reporter Cassie Lumugda. Balitang Bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdiriwang ng National Disability Rights Week na may temang Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo. Muling naghatid ng kasiyahan sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., PDAW Head Engineer Kevin Mark A. Abon, kasama ang mga sangguniang bayan members sa tibang kawani ng pamahalang lokal at barangay officials na ginanap sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Ngayong araw ng Martes, ika-29 ng Hulyo taong 2025. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagkaroon ng pamamahagi ng wheelchairs, bags, gift packs at food packs na naglalaman ng bigas, noodles at dilata na nagatid ng kasiyahan sa mga PWD. Ang mga PWD ay nanggaling sa iba't ibang barangay upang maksaya at makisa sa mga inihandang pakulo para sa kanila. Ito ay isang paraan upang maipakita at maipadama ang pagmamahal at pagkakaisa. Layunin ng selebrasyong ito ay upang mabigyan ng tamang pangangailangan at nararapat na suporta dahil hindi hadlang ang kapansanan upang makamit nila ang pangarap at maging masaya sa buhay. Cassie Lumugda, Malis National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Cassie. Susunod, bilang suporta sa BIDA program, Municipal Anti-Drug Abuse Council na mahagi ng 100 drug test kits at specimen bottles sa District Jail. Balitang hatid sa atin ni MNHS News reporter Althea Ravelo. Balitang Bayan. Ipinagkaloob ng Municipal Anti-Drug Abuse Council ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang 100 drug test kits at 100 specimen bottles sa Brooks Point District Jail bilang suporta sa regular na pagsusuri ng mga personnel at persons deprived of liberty, alinsunod sa buhay ingatan drogay ayawan, program ng pamahalaang noong ika-30 ng Hulyo 2025 sa conference room, yung Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa iligal na droga at pagpapalakas ng drug-free workplace sa rehabilitasyon efforts sa loob ng mga pasilidad. Ang MADAC ay patuloy na makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang masiguro ang malinis at ligtas na komunidad para sa bawat residente ng Brooks Point. Althea Ravelo, Malis National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Althea. Samantala, 136 na magsasaka mula sa bayan ng Brooks Point na bigyan ng pagsasanay sa gulayan at aquaculture sa ilalim ng TUPAD program. Narito ang ulat sa atin ni MNHS News reporter Kyler Tulawe. Balitang Bayan. Umabot 136 na kalalakihan at kababaihang magsasaka mula sa iba't ibang barangay na apektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ang mga matagumpay na nakatapos sa TUPAD, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, cash for training at cash for work program ngayong ika-1 ng Agosto 2025 sa God Function Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang programa ay nagbigay ng aktual na pagsasanaysay sa pagsasaka ng gulay sa komunidad at aquaculture. Tiniyak ng inisyatiba ang pantay na akses at aktibong partisipasyon ng parehong kababaihan at kalalakihan bilang pagkikilala sa kanilang mahalagang papel sa agrikultura, rehabilitasyon matapos ang sakuna at pag-unlad ng komunidad sa tulong ng Department of Labor and Employment na isa katuparan ng programang pakikipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office
at Municipal Agriculture Office. Sama-samang kumilos ang mga ahensyang ito upang mabigyan ang mga magsasakang apektado ng agalang pinansyal na tulong at pangmangtagalang kabuhayan ng layuning mapatatag at magbigay ng kakayahang makabangon ang bawat komunidad. Muli, ako si Kyler A. Tulawi, Malish National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyler. M-PESO Brooks Point nanguna sa special program for employment of students training sa ulat ni MNHS News reporter Jazel May Moyco. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Person or ERTIP campaign ngayong Huwebes, buwan ng Hulyo 24, taong 2025 sa Convention Center ng Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan, sa pangunguna ng Municipal Public Employment Service Office or M-PESO, katuwang ang Department of Migrant Workers or DMW. Sa pagbubukas ng programa, binigyang diin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kahalagahan ng pagtutok sa mga usaping kinakaharap ng mga kababayan nating nangangarap magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa kanya, mahalagang maging mapagmatyag ang bawat isa at hindi basta-basta magtiwala sa mga alok ng trabaho, lalo na kung ito'y wala sa tamang proseso. Nagpahayag rin ng pakikiisa sa Committee on Labor and Migrant Workers Chairman Konsehal Ezekiel Rodriguez at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan, kabilang sina Vice Mayor Atty. Mergin D. Feliciano, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Sergeant C. Abon, Konsehal Rogelio Badua, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilaw, at Konsehal Hayati B. Dugasan. Binigyang linaw ng mga kalahok ang mga pangunahing layunin at takbang laban sa illegal recruitment at human trafficking sa pamamagitan ng serye ng mga lektura at seminar. Tinalakay ni Mayor Jason O. Paden, LEO3, ang kaalaman tungkol sa ERTIP. Kasunod dito, isinagawa rin ang Pre-Employment Orientation Seminar na pinangunahan ng Migrant Workers Capacity Development Officers at Welfare and Reintegration Seminar na isinagawa ni Ms. Maria Kaiza Nova E. Gacosta. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, inaasahang mas lalawak ang kamalayan ng mga residente tungkol sa mga panganib na kinakaharap ng mga OFW at kung paano maiiwasan ang pagiging biktima ng pananamantala. Magsisilbi itong gabay upang mapanatili ang kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipinong nangangarap ng mas magandang kinabukasan sa ibang bansa. Muli, Jazel May Moyco, Malish National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jazel. Samantala, mga kagamitan sa SPPH inilapit ng mga kawani sa tanggapan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni MNHS News reporter Rodney Gabion. Balitang Bayan. Umaga ng Lunes, ika-29 ng Hulyo taong 2025, bibisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ilang kawani ng Southern Palawan Provincial Hospital sa pangunguna ni Dr. Annabel B. Labor upang hingin ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point para sa pag-upgrade ng level na kinakailangan ng naturang ospital na ang pagdagdag ng 100 bed capacity para sa mga pasyente na may dating bilang na 50 lamang. Bukod dito, kapag naaprubahan na sa level 2 ang estado ng SPPH ay maaari na umanong makapagpatayo ng sariling dialysis center at makapagdagdag pa na ibang mahusay na serbisyong medikal ang pampublikong pagamutan ng bayan ng Brooks, na bukas din sa pagtanggap na iba pang pasyente mula sa karatig bayan. Rodney Gabion, Malish National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rodney, at Mayor Benedito, bumisita sa pagbubukas ng Electronico Brooks Point Branch. Balitang hatid sa atin ni MNHS News reporter Kessie Lumugda. Balitang Bayan. Masayang dinuluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang opisyal na pagbubukas ng Electronico Brooks Point Branch na matatagpuan sa Salvacion Street, Corner Tano State, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Nitong Martes, ika-29 ng Hulyo, taong 2025. Kabilang sa mga dumalo sa makabuluhang okasyon sina Vice Mayor Atty. Mergin D. Feliciano, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Stalwart Joseph Benedito, Konsehal Sarah Jane Crispo Abon, Konsehal Rogelio Badua, Konsehal Nathan Sam Lacanilaw, Konsehal Ezekiel Rodriguez, Konsehal Hayati Dugasan, at Konsehal Jemart Nainggit. Sa kanyang maikling mensahe, taus-pusong binati at pinasalamatan ni Mayor Benedito si Electronico Palawan CEO Edwin L. Tan sa matagumpayan na pagpapalawa
paglawak sa kanilang serbisyo sa bayan. Aniya, malaki ang naiambag ng ganitong uri ng negosyo sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya, lalo na sa pagbibigay ng karagdagang trabaho at serbisyong teknolohikal para sa mga mamamayan. Ang Elektroniko Palawan ay isang one-stop shop na nag-aalok ng malawak na serbisyo para sa cellphones, communications, computers, games, gadgets at appliances. Kasi Lumugla, Malis National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cassie. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Aster Benedicto. At ako naman po si Sydney Abuan. Kami po muli ang Malis National High School o ang MNHS News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa Malis National High School. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At ngayon po, nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Ngayon po ay mapalad po tayo dahil makakasama po natin ngayong umaga. Walang iba po, kundi ang ating Municipal Youth Development Officer, designate na si Ma'am Nelia Soberano Basadre. Isang makabataang umaga po sa inyong lahat. So, masaya po ako na andito na naman ako ulit sa ating Talakayang Bayan po. Magandang umaga po. And so, thank you so much po, ma'am. Isang makakabataang araw po sa ating lahat, especially po sa mga kabataan ng bayan ng Brooks Point. So, ngayon po ay makakasama po natin si Ma'am Nelia upang i-share po sa atin ang mga nalalapit po nilang activity kasama po ang mga Sangguniang Kabataan Federation po dito sa bayan ng Brooks Point para sa kanilang municipal-wide Linggo ng Kabataan. So, ayan po. Ma'am, ito po ang aking mga katanungan po. Ano? Okay. Ngayong buwan po ng Agosto ay ipinagdiriwang po natin ang municipal-wide Linggo ng Kabataan. Ano po ang kahulugan ng temang Local Youth Actions for the SDGs and Beyond? At bakit po ito mahalaga para sa mga kabataan ng bayan ng Brooks Point? Okay, Jong, bali ang ating Linggo ng Kabataan 2025 po, no, ay merong temang Local Youth Actions for Sustainable Development Goals and Beyond. So, bali, ito po, binibigyang diin ang papel na ginagampanan po ng ating mga kabataan para po sa maisakatuparan ang United Nations SDGs. At dahil nga po, from global to local na. So, kung ano man po yung layunin ng ating SDG, kailangan ho, maipaabot natin sa lokal. So, ang ating pamahalaang lokal, sa pamumuno po ng ating butihing mayor, si Sario R. Benedito Jr., ang opisina po ng MYDO, kasama po ang ibang opisina po at ahensya ng Brooks Point. Siyempre, lalo tigit kasama ang ating mga sangguniang kabataan. Sa bawat barangay ay meron pong mga programa, proyekto at mga gawain na tumutugon po sa layunin ng ating SDG. At isa pa po doon, importante po talagang Linggo ng Kabataan. Nakamandato po yan sa batas ng RA 10742 na kailan ho ay may pagdiriwang natin kasi sa pamamaraang ito, may papaabot natin sa mga kabataan ang mga programa na gustong ng gobyerno na maipapaabot sa kanila. Through this, matcha-channel din natin kung ano ba talagang SDG. So with that, ang mga kabataan natin ay mararamdaman nila ang kahalagahan nila sa ating lipunan. Aside from doon, mapapalakas po natin ang pagkakaisa ng mga kabataan at magkaroon sila ng oportunidad na papapaunlad nila ang kanilang mga sarili. So, ayan po. So, sobrang lucky po natin dahil bagamat magkakaroon pa po tayo ng municipal-wide Linggo ng Kabataan Celebration, ay may mga ilang barangay na po ang matagumpay na nakapagsagawa ng kanilang barangay Linggo ng Kabataan Celebration. So, papasalamat po tayo, of course, sa MYDO
headed by our MYDO officer designate na si Ma'am Nelia Basadre, at syempre sa ating lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa patuloy na pagsuporta sa mga kabataan ng bayan ng Brooks Point. So ngayon naman po ma'am, para malaman din po namin ano-ano naman po ang mga programa at aktibidad na inihanda ng MYDO at ng SK Federation para sa selebrasyon ng municipal-wide Linggo ng Kabataan na mapapakinabangan po ng 18 barangay sa ating bayan. Okay, so ang MYDO po, no, kasama ang ating SK Federation, ay may binubuo na po mga aktibidades na gagawin po natin para sa ating municipal celebration po ng Linggo ng Kabataan. So let me read po, no, nailista ko po dito ang mga activities. Go ahead po, ma'am. Okay, so isa na po dito ang municipal-wide celebration ng Linggo ng Kabataan 2.0. Kasi nga po simula noong 2018, pangalawang celebration na po natin ito ng Linggo ng Kabataan sa municipal level po. Okay po. Although yung mga bawat barangay ay nagse-celebrate na po ng mga Linggo ng Kabataan po, respectively po doon, no? And sa August 18 po ang ating municipal-wide, may parade po tayo na kasama ang mga invited na mga kabataan ng bawat barangay, ang ating youth and mga youth-serving organizations, local youth development council members. Tatalakayin din po natin ang mga usapin para sa reproductive and mental health awareness, media literacy and awareness, anti-drug addiction, at ang pinakakaabalahan ata lahat ng mga kabataan ngayon, magkakaroon ng Mobile Legend competition. Ayan. So aside from that, Jong, August 19, 20, and 22 naman, may photo contest, digital painting, Reels contest, and spoken poetry. Ito naman po ay through online po ang pagsasubmit po ng kanilang mga entries. Ayan. On August 21, meron po tayong capacity building training para po sa ating mga SK officials. And August 23, syempre ang ating mga sports activity. Meron mga takraw, volleyball, 3-on-3 basketball, ping-pong, chess, ayan, para po matugunan ang hilig po ng mga kabataan natin sa sports. At ang pinaka-highlight po doon, no, ay ang SK Night. Mag-a-awarding po tayo ng Galing SK. So that will be on August 24. Aside from that, sa municipal-wide po natin, as early as July, nabanggit mo na rin po kanina, may mga barangay na po tayo na nagsisimula na at nagtatapos na po ng kanilang Linggo ng Kabataan para to give way po na mabigay nila ang kanilang atensyon para sa ating municipal celebration. Sa pagkakaalam ko, meron na silang mga tree planting, dance competition, pa-basketball, disco party, talent show, feeding program at iba pa. Varied po yung mga activities para po tugunan din po natin ang gusto ng SDG, di ba? Sustainable Development Goals. So, katulad yan, sa kanilang feeding program na babangga na po natin doon sa Zero Hunger, di ba? Kahit paano tutugunan natin yon. Meron din po tayo na ang kanilang mga pa-cultural night nila doon, so which is the participation po ng mga kabataan. So that is in partnership. I think parang SDG number, di lang ako sure, 13, somewhere dyan ang talagang binabangga din po ng activity na yan. So ayun. So yun po mga different activities at antabayan nyo po yung talagang kompleto at detalye po na mga activities po natin, na ipopost din po natin yan through the MIO at saka sa page po ng MYDO. Ayan po, nabanggit po kanina po ni Ma'am Nelia ang mga napaplanong activities para sa municipal-wide Linggo ng Kabataan Celebration dito po sa bayan ng Brooks Point. Maaari lamang po na antabayanan po natin ang mga susunod pang mga anunsyo sa Municipal Information Office page. So, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow at i-like ang ating official Facebook page. Gayun din naman po, paki-follow na din po ang Municipal Youth Development Office na Facebook page. Doon po, magbibigay po ng mga anunsyo din po sila, Ma'am Nelia, para po sa ating mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point. Ma'am, alam po natin na hindi perpekto po ang Sangguniang Kabataan Council sa ating bayan. Bagamat ganun po ay sinisikap naman po natin na hindi malihis yung landas ng ating mga kabataan. Paano po natin sinisiguro na yung mga aktibidad na ito o yung mga activities po na nabanggit po natin kanina ay tunay na makabuluhan at tumutugon po sila sa pangangailangan at interes ng kabataan sa bawat barangay? Okay, so
Actually, no, ang sector talaga ng kabataan, nakikita mo naman yung Joe. Yes, Medyo po. mahirap talaga sila kung talagang gusto natin silang isama sa talagang mga activities, no? Pero para po matugunan, sabi mo, para hindi malilis yung landas nila, ang ating pong mga sangguniang kabataan po ay may kinakandak po na Katipunang Kabataan Apo. Assembly. Yes po. So with that, sa assembly na po yan, doon po na ipaparating ng mga kabataan ang kanilang mga pangangailangan Needs, or yes. mga suggestion. At dahil doon, ina-align ng ating mga sangguniang kabataan ang kanilang mga programa, proyekto, or kung anumang activities na kailangan gawin nila sa kanilang barangay. Makikita natin yan sa kanilang mga plano na ginagawa po sa barangay. At sa municipal level naman po, no, meron tayong Local Youth Development Plan, wherein po yun ay nabibase din po natin sa mga datos na nakikita po natin. Apo. Para po talagang angkop, Apo. akma, at talagang tumutugon po sa pangangailangan po ng ating kabataan. Ayun. Okay po. So ayun po, no, ang isa pong magandang inisyatibo din po ng mga sangguniang kabataan council sa bawat barangay po ay nagkakaroon sila ng tinatawag po nating Katipunan ng Kabataan Assembly. So isang paalala lamang po sa mga kabataan po na tagapakinig po ngayon sa ating programa, kapag po nag-anunsyo po ang inyong SK sa inyong barangay, kung magkakaroon po kayo ng assembly, mas mabuti po na dumalo po kayo para doon po ninyo iparating sa mga konseho ang inyong mga suggestion, ang inyong mga hinaing kung meron man po. Maaari po na gawin po natin ito kasi po sa nagrereklamo po tayo. Akala po natin hindi po tayo pinapakinggan pero nagbibigay po sila ng platform para makinig po sa ating mga boses. Kaya suggestion po or panawagan po sa lahat na umatan po tayo ng ating mga assembly. So, ayan po. Ma'am, ano po yung mga pangunahing layunin po ng Municipal Youth Development Office sa mga proyekto nitong nakatuon sa paglinang ng kakayahan ng mga kabataan bilang lider at aktibong mamamayan sa ating bayan? Una sa lahat, ang MYDO po ay mandato po niya based sa RA 10742 ay mag-conduct ng sangguniang kabataan mandatory at continuing training. Apo. Magbigay ng technical assistance sa ating mga SK officials, magrehistro ng mga youth or youth serving organization po sa online registration ng National Youth Commission. Doon po tayo nakatuon ng pansin sa mga SK officials po natin at Local Youth Development Council members. Patuloy po tayo sa pag-provide ng training upang maninang nila ng gusto ang kanilang kakayahan. Ayun. So yun talagang pinaka-programa na po ni MYDO. And aside from that, MYDO is an office na making sure that other offices po ng ating lokal na pamahalaan ay meron po talagang mga programa na para po doon sa kabataan. So ayan po, nabanggit po kanina po ni Ma'am Nelia yung about po sa YORP po. Sa lahat po ng mga organizations ng youth organizations dito po sa bayan ng Brooks Point, maaari lamang po kayo na lumapit po sa MYDO para iparegister po natin yung mga organizations po natin. Kailangan po namin kayo para po tumulong din. Para tulungan po tayo dito. Sama-sama po tayo. We're all in this together. Di ba, ma'am? Opo. So, ayan po. May iba lang po tayo po. Paano naman po sinusuportahan ng LGU ang mga programa ng MYDO at ng SK Federation upang mas mapalawak pa po yung epekto nito sa mga kabataan? Okay. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa suporta po na binibigay po ng ating lokal na pamahalaan. Siyempre po, nakikita natin yan sa kay Mayor June Benedito kung paano yung po talaga tayo sinusuportahan. Una po dyan, ang pagtatag po ng ating Municipal Youth Development Office bilang departamento. So, una po tayo sa buong Palawan na nagkaroon na po ng department si MYDO. Ayun. Aside from that, siyempre po, kung meron ka ng sariling office, definitely, it will follow na. Dahan-dahan lang yung pagkakaroon natin. Yes, pagkakaroon natin ng mga pondo po sa mga iba pa rin pong mga programa na gusto din po nating i-implement dito po sa bayan ng Brooks Point. Aside from that po, ang ating pamahalaang lokal ay talagang naglalaan po ng pondo para po sa mga kabataan. Hindi lang po sa MYDO ang nag-i-implement, meron po tayo sa MHO at saka sa Population Office para po sa ating adolescent health development. Meron po tayong
Para sa mga out-of-school youth, kung saan naman po andon ang opisina ng MSWDO at ang ating Gender and Development Office. MADAC para sa KKDAT at SDEC, 4H sa Agrikultura at Environment. Ilan lang po yan sa mga programa para sa kabataan na pinupundahan po ng ating lokal na pamahalaan. At sana, ito Jong, ang talagang pinakakaantay nating lahat. Bago matapos po ang taon na to, may i-launch na po natin ang Brooks Point Youth Empowerment Hub. So, we are working with that sa ating population office po. Ayun. So yan, kitang-kita po natin no, na sobrang sinusuportahan po tayo ng LGU base po sa sinabi po ni Ma'am Nelia kanina na hindi po nawawala ang kabataan sa stakeholders po ng mga bawat opisina po dito sa ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. And with that, maraming salamat po sa tulong syempre ni ating Mayor June Benedito, ganun din po ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating mga sangguniang bayan members, pati na rin yung mga department heads na talagang nasa puso nila ang kabataan at nasa sentro nila yung kabataan sa kanilang pagsiservisyo. Ma'am, may mga plano o inisyatiba pa po ba or ang inyong opisina upang mapanatili ang aktibong ugnayan ng mga kabataan sa mga layunin ng SDG o yung Sustainable Development Goals kahit lampas sa selebrasyon ng Linggo ng Kabataan? Oo naman, Jong. Siyempre, may LYDP tayo, or yung tinatawag natin na Local Youth Development Plan, at yun po ay na-breakdown into IDAP, the Annual Youth Development Action Plan. Kulang lang tayo sa pondo, pero hindi hadlang ang kulang sa pondo para po magawa po natin ang mga programa po para sa kabataan. Ang pagiging bukas po ng ating opisina para sa lahat po ng kabataan, lalo sa mga SKs. Dahil sa pamamagitan po nila, na ipaabot po natin ang mga programa sa grassroots, doon sa barangay. Ang gawain po natin ay di po nagtatapos sa Linggo ng Kabataan lamang. Tuloy-tuloy po tayong makikipag-ugnay sa mga opisinang nabanggit ko kanina para po maihatid ang mga serbisyo po para sa ating kabataan po. Yeah, thank you so much, ma'am. Bilang pong pagtatapos po, dahil hindi na po natin namalayan yung oras, no? Ano po yung inyong mensahe sa mga kabataan ng bayan ng Brooks Point upang mas maunawaan po nila ang halaga ng kanilang boses at aksyon sa pagbabago ng ating komunidad? Sa lahat ng kabataan ng Brooks Point, mahalagang sektor po kayo ng ating bayan. Ang boses at action po ninyo ang magiging simula ng kung anong pagbabago ang gusto ninyong mangyari. Kaya pahalagaan po ninyo ang inyong sarili, maging responsableng kabataan sa bahay, komunidad at lipunan. Makilaho kayo sa mga programang inilaan sa inyo upang mapaunlad ng husto ang inyong sarili. Ang MYDO ay naniniwala po sa inyo. Mahal naming kabataan ng Brooks Point na sa paglago po ninyo ay matutupad po natin ang hangarin na hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Para sa isang matatag at maunlad na bayan ng Brooks Point. Sabi nga ni Jose Rizal, ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So ayan, thank you so much po Ma'am Nelia Basadre, our Municipal Youth Development Officer Designate, sa inyong time po na inilaan para sa ating programa, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Thank you again po, Ma'am Nelia. Thank you din, Jo. So ayan po. At susunod na po sa ating programa, ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating Serbisyong Bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at mga miyembro ng Sangguniang Bayan.
Una na po dito ang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP for individuals. Pinapabatid po ng Department of Labor and Employment pati na rin ng Municipal Public Employment Service Office na magkakaroon po ang DOLE ng Integrated Livelihood Program o DILP for individuals. So sino nga po ba ang mga kwalipikadong benepisyaryo nito? Kasama po dito ang mga indigenous people, parents of child laborers profiled by the DOLE, TESDA graduates, beneficiaries of BLRS or WODP, beneficiaries of the BWC Technical and Advisory Visits, beneficiaries of NWPCs and RTWPBs Productivity Trainings. So paalala lamang po, ang beneficiaries ng mga 4Ps at mga government employees ay hindi po kwalipikado para sa nasabing programa. Mga sample projects po nito, kabilang po dito ang Masonry NC1, Gas Metal Arc Welding NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2 and NC3, Plumbing NC1, Tailoring NC2, Bread and Pastries NC2, Production of Non-Foods katulad ng hollow blocks making, Manicure and Pedicure, Furniture Making, Canteen and Karinderya, Car Wash, Fishing Boat, Laundry Shop, Sound and Light Services, Fish Processing, makatulad ng mga dried fish at saka fish tocino, Calamansi, Coconut and Ginger Jelly, Aquaculture or Tilapia Culture NC2, at Barbering NC2. Para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari lamang po na bisitahin ang official Facebook page ng Municipal Public Employment Service Office of LGU-Brooks Point. Pati na rin po, pwede rin po kayo mag-email po sa kanilang official email sa peso.bpp@gmail.com o di kaya tawagan ang kanilang contact number via 0917-184-3454. Nagpapaalala din po ang Land Transportation Office o ang LTO sa mga may motorsiklo o tricycle na walang plaka. Kung ang inyo pong mga motorsiklo o tricycle ay unang nahirehistro mula taong 2014 hanggang 2017 sa LTO Region 4B New Registration Unit or NRU o sa anumang LTO office sa ilalim ng LTO Mimaropa Region, ay maaaring nandoon na po ang plaka ninyo. I-claim na po ito sa LTO Brooks Point Extension Office at dalhin lamang po ang Certificate of Registration or yung CR at yung official receipt o OR ng inyong sasakyan. Dalhin din po ang mismong motorsiklo o tricycle para sa tamang paglalagay ng plaka at magdala lamang din po ng isang valid ID. Para sa mga narehistro na sa labas ng Mimaropa Region, tumungo pa rin sa aming tanggapan para makipag-coordinate po sa ating Land Transportation Office. Suriin din online ang inyong plaka po via www.ltotracker.com. Para sa iba pa pong katanungan o paglilinaw, malugod po kayong inaanyayahan na bumisita sa tanggapan ng LTO Brooks Point Extension Office o di kaya bisitahin ang kanilang Facebook account sa LTO Brooks Point EO. Susunod po dito, inaanunsyo din po ng Commission on Elections ang schedule ng voters registration. Pinapabatid po ng Brooks Point Office of the Election Officer na magkakaroon po o bukas po ang voters registration sa araw ng Linggo, August 10, 2025 from 8 a.m. o alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari lamang po pumunta sa Office of the Election Officer sa ground floor ng Lumang Gusali ng ating munisipyo sa Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. At ayan din po, pinapaalala din po natin na ang buwan ng Agosto ay buwan ng ating wikang pambansa. Ang ating pong tema ay paglinang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Nakikiisa po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ngayong Agosto. So atin pong binabate ang bawat isa po, lalo-lalo na po ang mga estudyante at nasa sektor ng edukasyon na maligayang selebrasyon po ng buwan ng wikang pambansa. Serbisyong Bayan.
mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat.